up mga kamani magnet? Alamin natin ang mga malas sa ating mga tahanan na dapat iwasan. Una na lamang ang pintuan na pagbukas mo ay kusina ang mabubungaran. Hindi dapat na magkatapat ang kusina at pintuan sapagkat ang kusina ang nilalabas ay prosperity and abundance. Dito tayo kumakain, nandito ang pagkain, kaya hindi dapat ito nakatapat sa pintuan ng CR sapagkat ang CR dito natin pinaplush ang ating mga dumi kung saan kapag pinlush, maaaring ma-flush din ang mga abundance and prosperity na pumapasok sa ating mga tahanan. Kaya naman ang swerte ay hindi nagtatagal. Nagiging panandalian, agaran ding nawawala, o kaya naman kahit anong pagsusumikap ay wala ring napupuntahan. Ang mga pinagkakakitaan ay agaran ding nauubos, nawawala, nasisimutan. Kaya naman kung gusto nyong mag-stay ang blessing, awasan. Iwasan mo rin na magkakatapat ang pintuan, kahit pintuan pa yan na rep, pintuan ng kwarto, o kahit anong klase ng pintuan. Ang magkakatapat na pintuan ay tinatawag nating lagus-lagusan. Ano ba ang ibig sabihin ng lagus-lagusan? Ibig sabihin nito, anumang bagay ang pumasok sa tahanan mo, kung merong direktang pintuan na nakatapat dito, ay agaran din itong lalabas ng bahay mo. Hindi natin gugustuhin na ang mga bagay na pumapasok sa bahay natin, lalo na kung positibong enerhiya, ay lalabas agad. Ang gusto natin kung ano man ang ating kinikita, kung ano man ang ating pinagkakakitaan, kumita man tayo ng pera sa negosyo, ito'y manatili sa ating bahay. Kaya iwasan ang magkatapat na pintuan. Iwasan mo rin ang kahit anong bagay na direktang nakatapat sa iyo habang ikaw ay natutulog. Lalo pa nga kung mabigat ang bagay na to. Ang mga bagay na mabibigat na direktang nakatapat sa iyo habang ikaw ay natutulog ay maaaring mag-signify ng bigat na dalahin sa iyong buhay. Para bagang lagi kang nabibigatan sa buhay mo, lagi kang nahihirapan. Na kahit anong pagsusumikap ang gawin mo, palaging may bigat, palaging may hirap, at para kang maipasan-pasan sa buhay mo. Kaya kung gusto mong maiwasan ang bagay na to, mas mainam kung iiwasan mo. Kung ako sa iyo, anumang bagay na direktang nakatapat sa iyo habang ikaw ay natutulog, ay alisin o di naman kaya ay iwasan mo. Para sa ganon, maiwasan mo rin ang bigat na pasakit sa buhay mo. Huwag mo ring hahayaan na may water element sa loob ng kwarto mo. Ang elemento ng tubig ay active energy. Hindi maganda na merong active energy sa loob ng ating mga kwarto. Patuloy ang agos ng tubig na yan kahit nasa aquarium pa yan. Aktibo ang water element. Kaya naman, ang magiging resulta nito, pagkabalisa sa pagtulog mo. Yung bang tipong lagi kang puyat, lagi kang may anxiety, at lagi kang may depression. Ang active energy sa loob ng kwarto ay maaari ring mag-cause ng pag-aaway ng mag-asawa. Kasi naman, palaging aktibo ang pakiramdam nyo. Kaya naman iwasan mo ang anumang bagay na active energy na maaaring ilagay sa kwarto mo, lalo na kung water element ang mga to. Iwasan mo rin ang mga picture, painting, o kahit anong bagay na mga nude o nakahubad. Ito'y hindi maganda dahil maaari din itong magdulot ng negatibong enerhiya. Ang pagpasok ng negatibong enerhiya sa loob ng ating mga kwarto ay maaaring magdulot ng negatibong pakiramdam sa bawat isa na natutulog sa kwarto na yan. Ang magre-resulta nito ay pagpasok ng maraming problema at kamalasan sa buhay mo. At kapag napasukan ka ng maraming problema at kamalasan, maaari itong magbigay sa iyo ng malaking problema na magre-resulta sa pagkawala
ng iyong kita. Pagkaubos ng pera o kaya naman kahit anong gawin mo sa buhay mo ay hindi ka nagtatagumpay. Palaging pagbaksak ang kahahantungan. Kaya kung ako sa iyo, mas mabuting ang bagay na to ay iwasan. Ang magkatabi na kama ay hindi rin maganda. Lalo na kung halos pareho ang kulay, halos pareho ang sukat. Magkakaroon ng paglalaban, pagtatalo at hindi pagkakasundo ang sino mang matutulog sa magkabilaang kwarto na yan. Mas mainam kasi na iisa lamang ang kwarto or kung magkapareho naman, ibahin mo ang itsura ng isang kama dito. Kasi ang pagbabalanse ng mga bagay-bagay sa loob ng kwarto ay dapat din inaayon sa sistema ng feng shui upang ito'y makapagbigay ng swerte, magandang resulta sa mga taong natutulog dito. Kapag kasi pinabayaan mo lamang ang bagay na to, ang hindi mo alam, magiging malaki ang epekto nito sa buhay mo. Kaya iwasan ang bagay na to. Iwasan mo rin sa loob ng kama mo o sa loob ng kwarto mo na may chandelier na nakatapat sa higaan mo. Katulad ng nauna kong sinabi, anumang bagay na direktang nakatapat sa iyo habang ikaw ay nakahiga ay magdudulot ng bigat ng pakiramdam at bigat ng buhay. Kaya para maiwasan ang bagay na to, ilihis mo na lamang kama mo o kaya naman ipwesto mo sa kung saan hindi direktang tatama sa ilawan upang maiwasan mo rin ang anumang maaring idulot nito sa iyong kamalasan. Kapag naiwasan mo ang bagay na to, maiiwasan mo rin ang maidudulot nitong kamalasan sa buhay mo. At kapag naiwasan mo ang maaring idulot na kamalasan sa buhay mo, magre-resulta to sa isang magandang resulta na magbibigay ng isang magandang bunga. Siyempre, kung ikaw ay nasa loob ng kwarto, huwag mo ring hahayaan na ang kama mo ay direktang nakatapat sa pintuan. Magkakaroon ka ng panaginip na hindi maganda o di naman kaya magre-resulta sa kawalan. Kapag ang ganitong pwesto ng kama ay maaari mong iwasan, mas mabuti nang iwasan. Para sa ganoon, maiiwasan mo ang anumang maaring idulot nitong hindi maganda sa iyong buhay. Ang mga bagay na to ay magbibigay sa iyo ng babala upang ang buhay mo ay maging maayos sapagkat ang mga bagay na to kapag hindi mo na iwasan, maaari itong magdulot ng kamalasan. At yan ang bagay na ayaw nating mangyari sa iyong buhay. Kaya't simulan mo na ang pag-iwas sa anumang uri ng kamalasan na maaaring idulot sa iyong buhay.